At sa huling bahagi ng ating recap, hinabol si Richer ng mga tauhan ni Maccabee, at ito ang nangyari. Inatake niya ang isa sa mga ito at tinapos gamit lang ang kanyang kamao, gumamit siya ng putik bilang camouflage, at isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban. Nagtungo si Richer sa isang laundry shop, nag-alok ng pera sa matandang may-ari upang magsara ng maaga. Samantala, sa bahay ni Beck, lumapit si Paul at may ibinulong kay Maccabee. Tumango si Maccabee at iniutos na dalhin si Richard sa ibaba. Sinubukan pigilan ni Beck, ngunit pinatahimik siya ni Maccabee. Kinuha ni Maccabee ang isang revolver, inalis ang mga bala, at inilagay ito sa mesa kasama ang isang piraso ng bala. Kinuha ni Richard ang revolver at itinutok kay Maccabee, ngunit sinabi ni Maccabee na hindi pabor sa kanya ang pagkakataon. Pagkatapos, itinutok ang baril sa kanyang sarili at pinindot ang trigger, ngunit walang nangyari. Sinabi ni Maccabee na gawin niya ulit. Sumunod si Richard, nagalok si Beck kay Maccabee ng kahit anong bagay, ngunit tumawa lamang si Maccabee at sinabi na gusto niya ng magkaparehong set ng mga tainga. Sa hotel, binasa ni Richer, Susan at Guillermo ang kanilang mga nahanap. Nakakuha ng numero mula sa contact ni Guillermo sa kumpanya ng telepono mula sa port room. Nakilala ni Richer ito bilang numero ni Harley. Ibig sabihin, si Teresa ay nasa kanyang bangka. Lumangoy sina Richer at Susan at nagsiyasat sa ibaba ng deck. Wala silang nahanap, ngunit nakita nila ang mga malinaw na palatandaan na naruroon si Teresa. At habang papasok si Harley sa ibaba ng deck, hinawakan siya ni Susan sa braso, kaya lumihis ang putok at tumama sa isang lampara. At kahit pinagsusuntok siya ni Susan ay tumanggi si Harley na magsalita, kaya tinusok siya ni Richer sa paa gamit ang fish gaff. Sinimulan niyang ipagtapat ang kanyang nalalaman kay Richer at kung paano siya binayaran ng $1,000 kada araw. Binugbog siya at iniwan at hinayaan siyang mamatay habang sumabog ang bangka. Nang maglaon, ibinunyag ni Richer na mayroon pa silang lead ngunit kailangan muna nilang makarating sa Los Angeles. Nagmaneho sina Susan at Richer para pumunta sa Los Angeles, ngunit pinilit ni Susan na makipagkita muna sa isang matandang kaibigan bago umalis. Nang makarating sila, nakipag-usap ang dalawa sa matandang babae na lola ni Teresa. Pagkatapos nito ay nagsalo sila sa isang almusal habang sila ay nagkaroon ng malalim na pag-uusap. Binigyan ni Susan ang matanda ng katiyakan, at sinisikap nila ang paghahanap sa kanyang apo, at gagawin din nila ang lahat para maiuwi si Teresa. Lumipat ang eksena sa Chicago, kung saan makikita natin si Negley Roxx na humahawak sa isang lalaking kilala bilang Costa Pulos, na tila ang lokal na gangster na kinuha ni Quinn, para ipadala ang kanyang mga tauhan para patayin si Negley. Nakuha niya ang lahat ng impormasyong kailangan niya mula sa Costa Pulos sa Xavier Quinn, at lalo na sa pangalan ng kanilang negosyo na Bazaar Bazaar. Habang papunta si Negley kay Maine, patuloy na gumagawa ng plano sina Susan at Richer. Nag-iimbestiga rin sila tungkol sa kanilang target. Kinagabihan, matapos makipag-ugnayan si Richer sa kanyang impormante tungkol sa kanilang suspect, ipinaalam niya kay Susan na sa ngayon ang antas ng kanilang tagumpay na mailigtas si Teresa, kung mapupunta ang lahat gaya ng plano bukas, ay lilipat mula 2% hanggang 25%. Matapos marinig ang gayong balita, sina Richer at Susan ay nagpatuloy na magkaroon ng oras sa kanilang buhay. Kinabukasan, sina Richer at Susan ay na-corner si Prado na kanilang pangunahing target, dinala siya sa kanyang art gallery. Nang natitiyak na nina Richer at Susan na wala ng seguridad si Prado para tulungan siya, binalaan nilang makukulong siya kapag hindi siya nakipagpulong kay Beck. Sa sandaling gawin ni Prado ang pagbid nina Richer at Susan, tumawag si Susan sa DA at pumasok sila upang makita kung maaari silang makakuha ng ilang ebidensya mula sa kanya. Pagkatapos, makikita natin si Richer at ang kanyang mga tauhan na nanonood kay Negley mula sa malayo. Sa sandaling pumasok si Beck sa bitag, naging malinaw na binayaran niya ang presyo para sa pagdala kay Richer sa kanyang mga operasyon sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang tainga. Sinabi sa kanya ni Negley na siya ay ipinadala ni Richer. Gayunpaman, napagtanto ni Beck kung ano ang ginawa ni Quinn sa kanya, tila ginagawa ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang pigilan si Quinn na saktan pa si Richard. Sinabi ni Negley kay Beck, na kung gusto niyang makaahon sa pagsubok na ito, kailangan niyang sabihin sa kanya ang lokasyon ng transaksyon upang mapangalagaan ni Richer si Richard, bago pa sila mapahamak kay Quinn. Ibinunyag ni Beck kay Negley na ang alam niya lang ay ang mga mamimili mula sa Yemen ay dumarating sa isang pribadong paliparan. Higit pa dyan, wala na siyang ideya. Sinabihan siyang i-enjoy na lang ang kanyang 50th birthday party. Hinikayat ni Negley si Beck na subukan at alamin ang lahat ng makakaya niya tungkol sa pagbebenta, at makakuha din ng ilang impormasyon kung saan hahanapin si Teresa. Ang eksena ay pinutol sa pagdating ni Quinn sa isang napakaliblib na basement, kung saan sa wakas ay nasulyapan natin si Teresa. Nakakulong siya sa basement ng isang abandonadong bodega, at binobomba ng droga upang hindi siya makagulo.
Sa kabilang banda, gumawa ng plano sina Richer, Susan, Negli at Guillermo para sa kanilang mga susunod na hakbang, habang kumakain silang lahat at naghihintay sa tawag ni Beck. Pagkatapos ay sinabihan ni Negli si Richer para sa isang pribadong pag-uusap. Una, tungkol kay Quinn na hindi pa patay at pangalawa, isang chat tungkol sa kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa ugnayan nila ni Susan. Sa dalawang magkaibang dahilan, sinabi ni Richer na pinagkakatiwalaan niya ang lahat, kabilang si Guillermo. At natutunan niyang hatiin ng gusto ang kanyang mga personal na damdamin upang hindi ito madamay sa kanya, at sa trabahong nasa kanyang mga kamay. Kinalaunan, sinundan ni Negli ang mga mamimiling Yemeni habang ipinaalam ni Beck kay Quinn na handa na ang lahat ng baril para ibenta. Tinanong ni Beck si Quinn kung saan pupunta ang truck na puno ng mga baril, upang maihatid niya ang impormasyon kay Richer. Sinabi ni Quinn kay Beck na ang transaksyon ay magaganap sa Bullhead Salvage Yard. Sinundan ni Negli ang mga mamimili sa kanilang lokasyon, at agad na tinawagan si Richer. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Beck si Richer upang ipaalam sa kanya ang lokasyon kung saan gaganapin ang negosasyon. At habang naghahanda si Richer na umalis patungo sa lokasyon, pinigilan siya ni Susan. Ipinaalam nila kay Richer na gusto nilang dalhin ang ATF, dahil masyado nang risky ang misyon at sa tingin nila ay hindi na nila kayang apat. Naisip ni Richer na hindi niya makukuha ang kanyang paghihiganti laban kay Quinn. Pinaalalahanan sila na hindi mabibigyan ng hustisya ang kanyang mga namatay na kaibigan na pinatay ni Quinn, lalo na sa pagkamatay ni Cole. Ngunit ang kanyang madamdaming salita ay hindi nakaapekto kina Guillermo at Susan, nag-set up pa rin sila ng isang pulong sa ATF. Pagkatapos ng buong pagpupulong, sinaway ng ATF chief na nagngangalang Dogseer sina Susan at Guillermo. Napakatagal upang dalhin ang lahat ng impormasyong ito sa kanila, ngunit nang sinubukan niyang kunin ang misyon, sinabi ni Susan at Guillermo na hindi ito tama. Gayunpaman, ang mga protesta ni Susan at Guillermo ay hindi pinakinggan. Kaagad na binalaan ni Richer si Sears na ang tao sa likod ng lahat ng ito ay kilala bilang Xavier Quinn, na dating kasama niya sa militar at nakatakas isang dekada na ang nakalipas. Nangako rin si Richer na siya ang magpapabagsak sa kanya ngunit muli, wala pa ring pakialam ang pinuno ng ATF sa lahat ng ito dahil sinasabi nitong kanila na ang misyon na ito. Bago umalis sa opisina, sinabi ni Sears kina Susan at Guillermo, na tapos na ang kanilang mga profesional na karera. Kaya dapat na nilang simulan ang pagsulat ng kanilang mga liham at magpaalam na sa kanilang mga kasamahan. Sa safe house, habang nakahiga si Richer ay kinausap ni Susan ang isang halatang malungkot na Richer, upang maunawaan niya na ang kanyang misyon ay personal, at makita ang kamatayan ni Quinn, na maaaring ipagsapalaran ang buhay ni Teresa. Bumalik sa ATF team, itinatakda nila ang kanilang mga tao sa loob at paligid ng isang salvage yard, habang sina Susan at Richer ay nananatili sa isang van para manood. Si Richer na hindi na makayanan, galit na lumabas ng van para magpahangin. Sa kasamaang palad, lumabas na lang siya para ihanda ang kanyang sniper, nagulat nang nakita ito ni Susan. Habang sumasalungat si Richer sa protocol sa pamamagitan ng pagtatakda ng kanyang sniper rifle, hindi siya nagtitiwala sa ATF na papatayin si Quinn, na pagtanto ni Richer na ito ay isang bitag na itinakda ni Quinn. Nang tumawag siya kay Negli at sinabi niyang wala sa salvage yard ang mga mamimili. Ang huling yugto ng season 3 ng Richer ay nagbukas nang dumating si Quinn sa eksena na nagpatunay lamang na ito ay isang bitag ni Quinn kay Beck. Nang lahat sila ay pumwesto, nagsimula ang isang napakalaking labanan sa pagitan ng ATF at ng mga tauhan ni Quinn sa Bullhead Salvage Yard. Gayunpaman, ginagawa ni Richer, Susan at Guillermo ang lahat ng kanilang makakaya, upang mailigtas ang pinakamaraming ahente ng ATF hanggat kaya nila, sa pamamagitan ng pagpapaalis sa mga tauhan ni Quinn. At higit sa lahat, ang pagpapaalis kay Beck sa gulo ng walang anumang problema. Ginawa ni Richer ang lahat ng kanyang makakaya ngunit sa kasamaang palad, ang mga sundalo ng ATF at mga tauhan ni Quinn, maliban sa isa sa mga driver ng truck na nagdala sa mga tauhan ni Quinn sa salvage yard, ay hindi nakaligtas sa pag-atake. Nang matapos ang laban, ipinaalam ni Richer kina Susan, Guillermo, at Beck na ang aktwal na deal ay nangyayari sa ari-arian ni Beck, at si Negli ay papunta sa lugar. Sa kabilang banda, kinumpirma ni Beck na si Teresa ay nasa estate ngunit sa paraang mala-zombie na tila si Quinn ang seryosong nagdroga sa kanya. Kaya kailangan nilang makarating doon, bago matapos ang negosasyon sa pagitan ni Quinn at ng mga mamimiling Yemeni. At dahil ang driver ng truck ang tanging daan nila, nagpadala si Richer ng mensahe kay Quinn na ang planong patayin si Beck ay naging maayos at babalik na siya sa estate kasama ang kanyang mga tauhan. Binili ni Quinn ang kasinungalingang ito mula kay Richer, at naging abala sa kanyang mga dealers na Yemeni. Samantala, patuloy na sinusubaybayan ni Negli ang buong sitwasyon mula sa labas ngunit sa sandaling iyon, ipinaalam sa kanya ni Richer ang buong sitwasyon ng aktwal na nangyari kanina at ang kanilang mga plano tungkol sa pagpasok sa mansyon ni Beck. Ipinaalam ni Negli kay Richer na nasa mansyon na ang mga mamimili ngunit hindi pa nagagawa ang deal.
Bumalik kay Xavier Queen, inalok niya sa kanyang mamimili si Teresa bilang regalo dahil kilala siya sa pagkakaroon ng magagandang babae. Pagkatapos ay binigay sa kanya ni Queen ang susi para makapaglibang siya kasama si Teresa. Pagkaraan ng ilang sandali, si Richard, Susan, Negli, Guillermo at Beck ay lumapit sa ari-arian sa mga truck ni Queen habang hindi nito napapansin ni Paul. Saktong dumating si Paul pero sa kasamaang palad, napatay na ni Richard ang driver of scene. Pumasok si Paul para imbestigahan kung ano ang nangyayari habang ang iba ay nakalusot sa mansyon at gaya ng ginawa ni Paul, sinubukan siyang sakalin ni Richard ngunit si Paul na halatang malakas ay nakahanap ng paraan para palayain ang sarili at naganap ang isang seryosong away kung saan seryosong nagpupumiglas si Richard habang patuloy na sinuntok siya ni Paul. Pagkatapos ng mahabang pinalawig na labanan sa pagitan nila, nagtagumpay si Richard na talunin si Paul, bagamat sa napakaswerteng paraan. Bumalik sa loob ng mansyon, si Negli ay nagbalat kayo bilang isang waiter upang subaybayan si Queen at ang mga mamimili. Hinanap ni Susan si Teresa at pinuntahan ni Guillermo si Richard dahil hindi na makikita si Beck kahit saan, dahil ang kwento ay patay na siya sa salvage yard. Samantala, tulad ng ginawa nilang lahat alinsunod sa plano, nahuli si Guillermo ng isa sa mga tauhan ni Queen at nagsimula ang isang seryosong labanan sa pagitan nila. Lumipat ang eksena at sa isang plot twist, nakita si Paul na nagkamalay. Kaya nang tingnan niya si Richard, kaagad si Paul ay nagpatuloy sa pagkuha ng isang kadena upang itali si Richard at planong tapusin siya ng tuluyan. Sa panahong ito, nagising si Richard nang makitang sinasakal siya ni Paul gamit ang isang kadena sa kanyang leeg. Sa pag-alis ni Paul, nagsimulang humanap ng paraan si Richard para palayain ang sarili at pagkaraan ng ilang sandali, nakababa na siya at ngayon ay may sandata na para tapusin ang anumang nangyayari sa pagitan nila. Bumalik kay Guillermo, nagawa niyang patayin ang kanyang kalaban pagkatapos ng talagang mahirap panoorin na laban. Maya-maya lang, dumating si Richard para hanapin si Guillermo sa restroom. Bumalik sa Richard versus Paul, patuloy silang nakikipaglaban sa mga bagay na kalaunan ay humantong sa kanila na mahulog sa tabing ilog kung saan itinatapon ni Beck ang sinumang napatay. Ang agos ng tubig ay tila napakalakas, gayunpaman, sinamantala ito ni Richard sa kanyang kalamangan nang tuluyan niyang inalis si Paul sa pagkakataong ito. Kaya't sa pagbabalik ni Richard sa mansyon, muling dumating si Paul upang salubungin si Richard. Tila kahit sino sa kanila ay ayaw mamatay. Nakarating si Richard sa mga baril sa pasukan ngunit dumating din si Paul at isa pang epic na labanan ang naganap. Nang sinubukan ni Paul na ihain ang huling suntok kay Richard, ang baril ay pumutok pa atras, agad na pinatay si Paul, isang bagay na natutunan ni Richard sa hukbo. Sa kabilang banda, nahanap ni Susan si Teresa at nang dumating ang bumibili upang magsaya, lumabas si Susan at pinatay ang isang mamimiling Yemeni na nagngangalang Nasser. Sa kalaunan ay nakarating si Richard sa kamalig upang ilabas ang mga baril at nang dumating ang mga mamimili sa pinangyarihan, inalis niya ang lahat. Pagkatapos nito, pumasok siya sa gusali at sinimulan ang pagbaril sa bawat isa sa kanila. Kaya nang malaman ni Queen na may nangyayaring mali, binaril niya ang mga mamimiling Yemeni at kinukuha ang kanilang pera upang mabayaran niya ang kanyang kasamang Ruso na si Taktarov. Ito ay isang napakaseryosong sandali dahil halos lahat ay nagkakaroon ng labanan at sa panahon ng kaguluhang ito, hinawakan ni Queen si Richard bilang hostage, dahil alam niyang ang bata ang tanging paraan niya palabas ng mansyon. Ngunit sa kasamaang palad, dumating si Beck sa tamang oras upang itutok ang baril kay Queen. Habang nakatutok sa kanya ang baril, natuklasan natin na iyon pala ang sirang laruan ni Richard para sa tatay niya bilang regalo sa kaarawan nito. Sa kasamaang palad, isinakripisyo ni Beck ang kanyang sarili para bigyan si Richard ng pagkakataong makapunta sa isa sa maraming baril sa kanyang workspace at barilin si Queen. Dumating din si Negli sa pinangyarihan. Bumalik kay Richard, ipinagpatuloy niya ang pagtanggal sa kanyang landas. Si Queen kahit papaano ay nakatakas mula sa mansyon ngunit nahuli ng mga Ruso. Pinalibutan ni na Richard, Guillermo at Susan ang mga Ruso para hindi sila makalayo kay Queen. Nang magkaroon ng tensyon, dumating si Negli dala ang perang kinuha ni Queen sa mga Yemen at ibinigay ito sa kanila bilang kapalit ng buhay ni Xavier Queen. Ngunit iginiit pa rin ni Taktarov na kailangan niyang kunin ang pera at si Queen. Kaya tinilabas ni Negli ang isang granada na lingid sa kaalaman ng mga Ruso na wala itong fuse at binigyan siya ng counter-offer, iwanan si Queen at kunin ang pera o kung hindi lahat ay mamatay. Malinaw na kinuha ni Taktarov ang bag ng pera at iniwan si Queen sa kanyang kamatayan. Pagkatapos nito, iniwan ng lahat sina Queen at Richard ng mag-isa para masettle ng huli ang kanyang score kay Queen. Hindi pa rin maalala ni Queen kung sino si Richard pero nang ilabas ni Richard ang pangalan ni Dominic at bumalik sa kanya ang mga alaala ni Queen. Sa sandaling iyon ay pinasabog ni Richard ang utak ni Queen gamit ang isang shotgun.
Kinabukasan, dumating ang mga medics para alagaan si Teresa. Nilapitan ni Richard para ibigay sa kanya ang mga susi at ipinaalam din sa kanya na kumuha ng maraming pera hanggang sa kaya niya. Dahil malapit na ang federal at kapag nangyari iyon, ipi-freeze nila ang lahat ng asset ni Beck. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagpaalam kay Richard at pinayuhan itong alagaan ang sarili. Inihayag ni Richard na labis niyang ipinagmamalaki ang ginawa ng kanyang ama tungkol sa paglaban ni Beck kay Queen. Matapos tapusin ng dalawa ang napakahabang talakayan, nakilala niya si Susan at ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang pag-uusap sa kung ano ang iniisip ng federal tungkol sa buong operasyon. Sa sandaling yun, tinapos na niya ang kanyang pag-ibig kay Richard sa pinakamatamis at nakakatawang paraan. Bagamat gusto niya si Richard, hindi na nito pinatapos pa ang kanyang mga salita at hinalikan niya si Richard at sinabihan siyang manatiling ligtas. Makalipas ang mga araw, bumisita sina Susan at Guillermo sa bahay ni Elliot para makilala ang pamilya ng namatay na ahente. Makikita natin si Richard na kinukuha ang kanyang big bike para maglakbay. Habang kinukuha ni Richard ang pera na itinago ni Beck sa isang lihim na lugar at tumama sa kalsada bilang isang malayang tao, si Guillermo ay umuwi upang tamasahin ang kanyang pagre-retiro kasama ang kanyang asawa na nagngangalang Maureen. Tungkol naman kay Teresa, muli siyang nakasama ng kanyang lola. At dito, makikita natin si Richard sa kalsada patungo sa ibang lungsod. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.